Pinarinig ko po sa inyo yung balita, pagtataas ng mga presyo ng petrolyo at pagbagsak ng piso at talagang gumagapang na ekonomiya natin, no? At yan ang gusto kong pagpatuloy na paksain natin ngayong umagang ito sa pamamagitan nitong si economist Ma'am Cora Guidote. Kaya unahan ko na siya kasi papakita ko na sa inyo talaga kung ano yung kalagayan ng ating ekonomiya. Bago magbigay siya ng mga impormasyon na malayo naman sa katotohanan o kaya hindi talaga totoo. So, Bago yung SONA, tinatalakay niya ito. na natin ngayon itong aking prepare na PowerPoint kasi gusto kong pagtagpi-tagpiin yung mga numerong pinapakita ko sa inyo sa Facebook. Kaya lang kasi isa-isa yun, no? So mahigit na buuin na natin yung kwento. Pero ang gagawin ko dito ay dalawang yugto ko gagawin para hindi masyadong mahaba ang isang yugto at saka mas madaling ma-digest o maintindihan para hindi rin masyadong ma-overwhelm sa mga numero na papakita ko. Okay. So dito sa unang yugto, pakita ko sa inyo yung pinaka-epekto ngayon sa ating ekonomiya buhat nung nag-umpisa si BBM sa kanyang administrasyon. Tapos sa ikalawang yugto, doon natin papakita yung pangmatagalang epekto ng nangyayari ngayon para sa ating bansa at lalo na para sa ating mga kabataan. So ito yung unang yugto. Mag-umpisa ako dito sa yung mga survey na nangyari, no? Kasi ito yung parang rini-reflect nito, yung talagang sentiment ng mga tao ngayon tungkol sa pamumuno ng ating Pangulo. So pagdating sa satisfaction rating, okay, so yung parang approval ng mga tao, no? Talagang negative, pabagsak. Imagine galing siya sa 65% or 44%, depende kung sino yung nagawa ng survey, no? Tapos naging negative. Dito nakakahinayang kasi nakikita mo na talagang hindi naramdaman ng mga tao yung mga ginagawa niya na sinasabi niyang serbisyo, no, para sa taong bayan. At mas mabigat itong trust rating kasi ito yung sinusukat yung tiwala ng mga tao sa ating Pangulo. So sa pulse survey na galing ng March 2026, -9 ng trust rating ng presidente. Tapos lumala pa nung naglabas ang Publicus Asia ngayong Hulyo at naging -27% na lang. Napakalalim yan. At na-discuss ko na rin yan sa aking Facebook page, no, kung bakit nagkaganyan. Pero ang rason nito talaga parang mahirap nang paniwalaan ang mga sinasabi ng Pangulo kasi laging malayo sa katotohanan. Lalo na yung sinabi niya, kaya pa natin umakyat ng 6% ang ating ekonomiya. Pero ang katotohanan, itong first quarter, 2.8 lang ang inakyat. At bago pa ito nagkaroon ng krisis sa langis, no? Hindi nila pwedeng isisi sa krisis ng langis ito kasi nangyari ito first quarter, yung krisis ng langis nangyari yan towards the end of the first quarter. So, pinaliwanag ko po sa inyo kahapon, ang pambayad nating ng utang nanggagaling sa ating kinikita. Ang kinikita natin mula sa ekonomiya. Mula sa ekonomiya dahil diyan sa mga negosyo, diyan kinukuha ang mga buwis na pambayad. Yung mga nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, yung mga nagninegosyo, nangangapital, nagbabayad ng buwis. Pagka dumadapa, gumagapang ang ekonomiya, saan ka kukuha ng pambayad sa utang? Tingnan niyo yung sirit nung utang natin. Sinasabi rito nasa 8%. Ay ang ating ekonomiya wala pang 3%. Nasa mahigit 5% ang gap o margin ng takbo o bilis ng ating pangungutang kaysa doon sa ating gumagapang na ekonomiya. Hindi lang naman basta utang yan, binabayaran mo yung kapital. Tumutubo po yan, may interest yan. Daig pa niya ng Bombay. Baka akala ninyo. Kasi ang binabayaran dito, oras-oras, daan-daang milyon hanggang bilyon. Magkano lang ba binabayaran mo sa Bombay? Kung nangutang ka ng 10,000, nangutang ka ng 5,000. Dito, pag nangungutang ang gobyerno, bilyon-bilyon. Daang bilyon. Ano ang tubo niyan? Milyon-milyon. Aabot din ng bilyon sa loob ng isang buwan. Gaano kabilis ang ating ekonomiya? Gaano kabilis ang pasok ng mga buwis sa ating gobyerno? Diba? Yan ang ipinaliliwanag nitong ekonomista na ito na akin pong itinatranslate sa mga paliwanag na madali ninyong mas maintindihan, lalo na yung walang background sa economics o sa ekonomiya. Gaya na ipinaliwanag ko po sa nakaraan. 3 ang elemento ng ekonomiya natin Produksyon, gumagawa ka, nagpo-produce ka, nagsusupply ka. Ang tao, consumers, nangangailangan, kumakain, kailangan niya ng gamit, may demand siya. Supply, demand. Supply, demand. Kung mabagal ang supply, ang tao wala naman tigil sa demand Dumadami pa, lumalakas pa ang kain. Yung nang walang trabaho, yun ang malakas kumain Bakit? Ang trabaho na lang, kumain Baka yung pa ang mabilis magpadami ng anak at kamukha niya. Diba? Wala na siyang atupagin kundi magparami ng kamukha niya. Manganak ng manganak. Walang magawa Hindi gumawa ng anak. Di dumadami ang demand. So, kailangan mo ng maraming supply. Ito mga nagdi-demand, bigyan mo ng trabaho. Paano kung walang supply ng trabaho? Saan ba nanggagaling ang supply ng trabaho? Sa mga nangangapital.
sa naglalagay ng puhunan. Pilipino man o dayuhan. Eh kung walang pumapasok dito, natatakot sa peace and order, huldapan dito, patayan dito. Ang gulo-gulo ng politika dito. Ayaw mag-isip, pupunta ba kayo sa isang lugar na napakagulo para mamuhunan? Kung kayo karaniwang negosyante. Gusto nyo sa isang lugar na kayo ay ligtas, kayo payapa. At ang mga customers nyo ay malaya, na nakakatangkilik, gabi, madaling araw sa inyong negosyo. Yan ang gusto ng negosyante. Gusto ba rin ng negosyante, laging may nagbabatuhan sa harapan niya? Nag-aaway dyan. Siyempre, lalayo ang tao. Baka madamay tayo dyan. Eh, sinong customer ang pupunta sa'yo? Ganyan po ang lohika niyan eh. From Perth, Western Australia, good morning to all of you there, Edwin Angara. Napapansin po ba ninyo, pagkatapos, yung produksyon na yan, yung supply na yan, at itong nangangailangan, consumers, demand, kinakailangan magtugma yan. Hindi lang sasapat ang supply doon sa pangangailangan. Yung produksyon, kinakailangan dumalo yan ng mabilis at maayos. Efficient. Yan pong gitnang yan sa ekonomiya at tinatawag na distribution. Kaya yan eh, PDC. Pa nakikita ninyo doon sa mga makakapal na librong dilaw, yellow pages, listahan noon ng mga telephone numbers ng mga tao, at ng mga negosyo. Yung pinamimigay ng PLDT, taon-taon, yellow pages, PDC. Production, distribution, at consumption. Bakit ka magsusupply kung walang nangangailangan? Eh, ang daming nangangailangan, kailangan gumawa ka ng supply. Kaya yan eh, interrelated yan eh. Pero hindi yan maghuhugpong kung wala yung gitna, distribution. Sino ang dapat gumagawa niyan? Gobyerno. Ano ba yung nag-uugnay sa supply at sa demand, sa production at consumption ng ekonomiya? Diba distribution? Ano yung distribution? Transportation, karsada, sasakyan, panghimpapawid, pangkaragatan, pangkarsada. Eh hindi naman yan ang inaasikaso ng gobyerno eh. Nakikita niyo yung mga baha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Perwisyo o hindi perwisyo? Salot o hindi salot? Pagka ikaw ba ay liberal, ikaw ay pink, ikaw ay pare o obispo, hindi ka ba piperwisyuhin? Hindi ka ba sasalutin? Oh, sino sisisihin mo? Yung nagrarally ng mga iglesia? Hindi mo man lamang inalam ng makitid mong kukote. Bakit nagrally? Ikababait ng mga iglesia. Ang gusto ng iglesia ay payapa. Bakit lumabas sa karsada ang mga tao niyan? Na hindi naman sanay sa basag ulo o sa gulo. Ayaw nilang mamirwisyo. Tumutulong pa nga sila sa mga napirwisyo eh. Sa mga nasalanta ng kalamidad. Di ba? Sa Africa, sa ibang bansa, sa Pilipinas. Wala pa ang gobyerno, nandun na ayuda ng iglesia. Hindi naman nagnanakaw sa pera ng gobyerno iglesia. Eh bakit ka nagagalit sa iglesia? Hindi mo man naman tiningnan ano ang ipinaglalaban nila. Ang ipinaglalaban nila, huwag nakawin ng mga katoliko na politiko. Katoliko na politiko na mga kurap. Ang pera ng taong bayan. Ang pera ng mga katoliko. Ang buwis ng mga katoliko. Ang buwis ng mga Muslim. Ang buwis ng mga protestante. Ang buwis ng mga born again. Ang buwis ng mga iglesia ni Cristo. Yan ang ipinaglalaban sa rally. Hindi mo naisip yan nang makitid mong kukote. Ano ginawa mo sa social media? Nagpaulan ka ng dinuguan. Hindi mo man lamang naisip na ang kamag-anak mo ay garapata at puto na kumakain din ng dugo. Nagagalit ka doon sa hindi kumakain ng dinuguan. Pero sa lumalamon ng pera mo, sa lumalamon ng buwis mo, hindi ka nagagalit. Bakit? Dahil bilawan ka? Dahil pink ka? Dahil anti-INC ka? Galit ka sa iglesia? Ang kitid naman ng utak mo. Dahil komunista ka? Dahil aktivista ka? Dahil pari ka? Dahil obispo ka? Isa na naman ang tanong eh. Kahit ano relihiyon mo eh. Pilipino ka ba? Yan ang dapat mong itanim sa kukote mo. Pilipino ka ba? Huwag na pag-usapan doon kung iglesia ka o katoliko. Pilipino ka ba? Pinagnanakawan ka ba ng mga politikong katoliko? Oh, eh bakit ka nagagalit sa iglesia? Pagbagsak ang ekonomiya, kanino ka magagalit? Doon sa mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi doon sa naglalantad. Na kahit manawagan ng maraming tao, dead man lang sila. O ano ipagyayabang sa Lunes ng Pangulo? Doon sa mga walang kahihiyan na nakabarong. Wala nang iglesyang politiko doon, nakakulong si Marcoleta eh. May born again doon si Joel. May Muslim doon si Robin. Pero 99% ng mga kurap na politikong haharap sa Lunes, sa zona, katoliko yun. Sino yun? Yan yung mga nagnanakaw ng pera. Ng mga iglesia, ng mga born again, ng mga Muslim, ng mga katoliko, ng mga protestante. Sa madaling salita, sa isang salita, ng mga Pilipino. Dapat inisip yan ang kukote mo na makitid. Hindi yung inisip mo, mga iglesia yan eh, mga DDS yan eh. Ako ay pink, ako ay dilawan, ako ay liberal eh. Ako ay anti-Duterte, ako ay against sa EJK eh. Ayaw kong pinapatay ang mga adik eh. Bertugo si Digong eh. Pero hindi mo nakikita sa kasalukuyang sitwasyon
kung paanong pinapatay ang ekonomiya. Kita nyo, bagsak na bagsak ang ekonomiya. Pag pinapatay mo ang ekonomiya ng bansa, hindi lamang dahil ayaw ng mamuhunan dito ng mga Pilipino, inilalabas na ang puhunan nila. Ayaw na rin pumunta rito ng mga nangangapital na dayuhan. Nawawala ng trabaho, nagsasara ang kumpanya. Hindi sapat ang kinikita ng may trabaho. Puro buwis, buwis, buwis. Puro pagtataas. Dahil hawak nila ang bit ng bills ng Meralco, tubig, internet, kuryente, tollgate, pati paliparan. Hawak nila ang mga higanting negosyo. Ano ginagawa ng gobyerno? Pinipigil ba ang kasibaan ng mga negosyante? Hindi masabi ng gobyerno ngayon yun eh. Pwede ba sabihin ng gobyerno ngayon, kayo mga malalaking negosyante, ipa-aresto namin kayo dahil dinadaya niyo ang gobyerno sa buwis. Panahon lang ni Digong yon. Si Digong lang ang may bungangang ganon. Sa panahong ito, walang ganyan ng gobyerno. Hindi namin pa lalapagin ang kiroplano mo. Ipakukulong namin kayo dahil sa pandaraya sa buwis. Walang ganyang bunganga ang gobyerno ngayon. Panahon ni Digong yun. Oh. Dahil tahimik ang gobyerno, walang kibo ang gobyerno, parang niya sinasabi na, tuloy lang. Laihan nyo pa ang singil sa kuryente, sa tubig, etc. Lumpuhin nyo ang mga Pilipino. Magpakayaman kayo hanggang gusto nyo. So, kubang-kuba ang taong bayan, ano man ang relihiyon, ho? Kubang-kuba ang ordinaryong mamamayan sa liit ng sweldo, yung iba ay marami, walang trabaho. Kinukuba ng mga bayarin, ang gobyerno, dinadaganan pa siya. Sa anong paraan? Hindi niya na pinipigilan ang malalaking negosyante. Nagnanakaw din siya. Pinagnanakawan din niya ang taong bayan. Ako sisisihin mo yung iglesia pag nagrarally. Bakit? Ang mga iglesia ba, hindi Pilipino? Pag pinagnanakawan ba ang Pilipino, hindi pinagnanakawan ng iglesia? Bakit ko tinatalakay ito? Bakit ko ginagamit ang ganyang mga salita? Ito ang panahon para maunawaan natin kung ano ang issue. Huwag tayong pabubulag sa mainstream media, radyo, TV, at saka dyaryo, at sa ibang nagdokumentaryo. Ginagawa nila tayong bobo. Sa akin po, sa abot ng aking makakaya, minumulat ko kayo sa mas malawak na pagtanaw. Hindi ito usaping parelihiyon eh. Usapin ito ng pagka-Pilipino. Kung hindi mo kayang tumindig at hindi ka makakatulong para sa bayan mo, huwag mo namang sirain pa o siraan yung ibang tumitindig at may lakas ng loob para pigilang tunay at tuluyang masira ang bayan mo. Pilipino ka eh. Kaya kung ikaw ay pink o dilawan na nagagalit ka sa rally ng INC, na nananawagan sa gobyerno para kasuhan ipakulong ang mga mandarambong at lumimas sa kaban ng bayan, na siyang dahilan ng paghihirap ng bayan, na siyang sumisira sa ating bayan. Kung hindi ka makakatulong, huwag kang tumulong doon sa mga naninira. Ang kitig naman ang utak mo eh. Di ba? Ang kitig ng pananaw mo, tinitignan mo yung relihiyon, hindi mo tinitignan anong issue. Eh kung babalik tayo sa kasaysayan eh, sinabi ko na sa inyo ang EDSA 1 eh, 4 na araw na sinira niya ng ating ekonomiya para lang makatalsik si Marcos. EDSA 2, 4 na araw uli na tumigil ang ekonomiya para lang makatalsik si Erap. Oh, may narinig ba kayo sa iglesia? Na nagpaulan ng mga rebulto doon? O sa social media? Bagay, hindi pa ganoon kalakas ang social media. Karapatan nyo na sino man eh. Ang pananaw ng iglesia, Pilipino kayo eh. Ayaw nyo kay Marcos, bahala kayo. Ayaw nyo kay Erap, bahala kayo. Ibinoto mo ng iglesia si Marcos, gusto nyong palayasin, mas marami naman ang boto ng Katoliko, bahala kayo. Bumuti ba ang Pilipinas nang mapatalsik si Marcos? Ano ba relihiyon ni Marcos? Bumuti ba ang Pilipinas nang mapatalsik si Erap? Saan ba nag-aral si Erap? Ateneo. Ano ba klaseng eskwela ng Ateneo? Eskwelahan ng mga pare. Oh. Di ba? Kaya ganito ang ating ekonomiya eh. 99% ng mga politiko ay mga korap na politiko. Bakit korap ang mga politikong yan? Dahil binoto ng iglesia? Di naman mananalo yung mga yan eh, kung iglesia lang bumoto eh. Nanalo yung mga yan dahil mayorya ng botante, Katoliko. Kaya ba ibinoto ng mga Katoliko yan para magnakaw? Kaya ba ibinoto ng mga Muslim ang mga politikong ito para magnakaw? Kaya ba ibinoto ng mga iglesia ang mga politikong ito, mayor, gobernador, congressman, senador, presidente, vice, para magnakaw? Hindi. Iboto man at hindi iboto ng iglesia yan, hindi naman mananalo yung mga yan eh. Mananalo pa rin yan, I mean.
Iboto man o hindi ng iglesia. Bakit? Kasi sa atin, kung sino ang may maraming boto, yun ang nananalo. Ay, sino ba maraming boto? Sige nga. Sino ba may malaking populasyon dito? Di ba Katoliko? Tingnan nyo, ang mga namumuno, mula konsihal hanggang mayor, hanggang gobernador, hanggang itaas. Di ba puro Katoliko? 99%. Eh, ba't ganito ang bansa natin? Ang mga nagnanakaw ba sa gobyerno, iglesia? Muslim? Protestante? Bakit po dinadala sa ganito ang usapan? Kasi may mga taong makikitid ang utak. Oh. Ngayon, bakit nagrarally ang iglesia? Dahil ba sila iglesia? Nagrarally sila dahil sila'y Pilipino na pinagnanakawan. At kung matino kang Katoliko o Protestante o Muslim o born again, hindi ka man sumama sa rally nila, hindi ka dapat naninira. Sabihin mo, nauunawaan natin sila. Kasi tayo Pilipino din. Hindi dahil Katoliko ka. Hindi dahil Protestante ka. Hindi dahil born again ka. Hindi dahil Muslim ka. Pilipino ka na pinagnanakawan. Inaabuso, winawalang hiya, ginagahasa ng mga buwaya, ng mga lumimas, ng mga dumambong. Tingnan nyo yung pinakukulong, walang dinakaw sa gobyerno. Tumanggap lang donasyon. Plunder daw. Tanungin mo sarili mo, sinong politiko? Kahit barangay captain o kagawad ang hindi tumanggap ng donasyon. Di ba sasabihin ng kabarangay niya, kagawad, gusto ko manalo ka. Ako, sasagutin ko yung 100 tarpulin. Medyo maliit lang pero makakatulong na yun sa'yo. Ay, salamat pare. O hindi ba donasyon yun? Huwag ka mag-alala kagawad, huwag ka mag-alala kapitan. Ako na ang magbabayad. Donasyon o hindi? It so happen na malaki dahil mataas ang posisyon na tinatakbuhan. Di ba? Senador. Kaya ako po ipinapasok ang mga ganitong punto. Ang tumbok talaga natin dito, ekonomiya eh. Grabe po. Ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Alam niyo naman na malapit ng zona ng Presidente Mundo. No? Kaya unahan ko na siya kasi papakita ko na sa inyo talaga kung ano yung kalagayan ng ating ekonomiya. Bago magbigay siya ng mga impormasyon na malayo naman sa katotohanan. O, Hindi ako nagsasabi, ekonomista po ikaw eh. Diba? Ay, hindi naman porke ekonomista siya, pinaniniwalaan ko kagad. Yung ba sinasabi niya, akma sa pangyayari? Kasi hindi mo lang tanggapin na totoo ang sinasabi niya. Eh siya'y abogado, eh siya'y doktor, eh siya ay ekonomista, eh siya'y politiko. Kung yung sinasabi niya, akma sa tunay na nangyayari. Pero kung hindi totoo yung sinasabi niya, abay kahit anong talino mo at anong galing mo, sinungaling ka, niloloko mo ang tao. Napansin ninyo, ibang-iba ang media natin ngayon. Ang media natin ngayon, puro pagkampi sa mga namumuno. Puro pagtatakip ng tunay na pangyayari. Akala ba natin ang media para sabihin sa atin kung ano ang tunay na pangyayari? Ilantad. Di ba? Kung ano ang ginagawang kalalabisan ng mga namumuno. Akala natin ganun ang media eh. Kaya nga ang tawag yan eh, fourth estate. Ano ibig sabihin ng fourth estate? Kasi tayo isang estado. Pero ang estadong ito binubuo ng 3 malalaki na ahensya ng ating gobyerno. Kung tawagin, first estate, executive, sa pamumuno ng presidente. Second estate, Congress, legislative, senador, kongresista. Third estate, Korte Suprema at mga hukuman. Pero magkampihan man yung 3 yan, meron dapat independent na malayang pumupuna sa kanila at kakampi ng taong bayan. Kapag inaapi ka ng mga namumunong politiko sa Malacanang, pwede nilang kalaban ang korte, pwede nilang kalaban ang mga mambabatas, katulad ng mga nakaraang panahon. Pag gumagawa ng labis ang mga mambabatas, pwede silang pigilin ng presidente. Balance of power yan eh. Pag abusado itong dalawa na politiko pareho, politiko sapagkat ibinoboto ng taong bayan, yung hindi politiko na hukuman, neutral, yan ang magsasabi. Kakampiyan ng mamamayan. Kung abusado o mali o illegal o krimen ang ginagawa ng mga mambabatas at saka ng mga nagpapatupad ng batas, executive sa pangunguna ng presidente. Pero pag yung 3 yan ay nagkakampihan, ang natitirang kakampi ng mamamayan, media. Kaya ang tawag yan eh, fourth estate. Pang-4 na estado, pang-4 na malayang bloke, grupo, puwersa ng kapangyarihan. Siya lang ang may lakas ng loob na pumuna at bumatitos dyan. Pero pag yung pang-4 na yan, na dapat ay malaya at independent, naging kakampi ng 3, wala nang kakampi ang taong bayan. Kanino aasa ang taong bayan? Aasa na lamang siya sa nagkakaisang lakas ng pagiging mamamayan. Kasi yan ang demokrasya. Yan ang demokrasya. Ngayon, pag may nagkakaisa, huwag mong sisirain. Kung ayaw mo makipagkaisa, edi huwag.
Kasi anya, nakakaperwisyo sila eh. Sila'y nakakaistorbo. Yung bang pag nanakaw sa iyo, hindi nakakaperwisyo. Yung bang pang-aabuso sa iyo, pandarambong sa buwis mo, na dapat pinakikinabangan mo sa kalsada, sa halaga ng bayarin na dapat naaabot mo, hindi ka ba napiperwisyo? Hindi ka ba naiistorbo? Di ba? Yung gumagapan nating ekonomiya, yung mga ordinaryo nating mamamayan na natutulog na walang makain sa gabi. Yung mga ordinaryo nating mamamayan na hindi man lamang nakainom ng kahit kaunting gamot dahil walang pambili. Na kahit sa barangay ay wala. Dahil ninanakaw ni kapitan, ninanakaw ni kagawad. O kaya hindi binibili. O dahil kalaban ka, sinasabing laging wala. Pupunta ka sa munisipyo, nag-i-expire ang gamot. O sa city hall. May pondo pero hindi pa kinabangan. Nasisira lang ang gamot. Nangyayari yan. Pagkalaban ka, baliwala ka. Pinupolitika ka. Diba? Ang anak mo dapat nakakapag-aral. Hindi mo na mapag-aral. Wala kang trabaho eh. Kumikita ka man, hindi sapat. Sa taas ng bilihin, hindi naman tumataas yung sweldo mo. Gusto mong ipagamot? Ninanakaw yung pondo sa PhilHealth. Inililipat kung saan-saan. Pondo para sa kalusugan, ipinopondo para sa flood control ko, no? Yung pala, mali-maleta na ang ninanakaw. Bakit tayo nakatutok sa ganitong issue? Ayoko po na ang aking programa maging katulad ng ibang programa sa nasyonal o sa lokal na nandyan lang sa impeachment nakatutok. Ang totoo, walang kwenta yan eh. Sa laula yan. Binaboy na proseso. Mula kay ERAP hanggang kay Corona. Yan, hindi usapan kung ano batas. Hindi usapan dyan kung magaling kang abogado o meron kang depensa o ebidensya. Hindi. Pinag-uusapan dyan, meron ka bang numero? May 16 ka ba? Yun lang yun. Wala nang marami kung ano-anong mga propaganda or transparency or accountability para mapanagot. Kung walang itinatago, harapin. Puro katarantaduhan po yan. Ginagawa na tayong bobo ng mga yan. Maskara lang yan. Kurtina lang yan. Habang tuloy-tuloy sila sa pagnanakaw at pagsasamantala sa taong bayan. Huwag na po tayo magpaikot-ikot. Diretso po tayo. At ito sinasabi ko, yan yung sagot ko doon sa isang teacher na nag-comment sa akin. Sir, mag-iingatan niya kayo. Nakakasakit kayo ng damdamin. So what? Kung masakit sa iyo ang sinasabi ko, alamin mo bakit ka nasasaktan. Pangalawa, yun bang sinasabi ko may punto o wala? Yun bang sinasabi ko, inimbento ko lamang fake news o meron akong pinagbabasihan? Maaaring yun ay opinion ko, pero sa aming opinion may pinagbabatayan ako. Kung hindi ka naniniwala sa opinion ko, malaya kang wag sumubaybay. Kumanap ka ng ibang gusto mo. Ganun lang yun. Demokrasya tayo eh. Walang pilitan. Pero sa maniwala ka sa akin o hindi, Totoo. So, tingnan natin ngayon itong aking prepare na PowerPoint kasi gusto kong pagtagpi-tagpiin yung mga numerong pinapakita ko sa inyo sa Facebook. Kaya lang kasi isa-isa yun, no? So, mahigit na buuin na natin yung kwento. Pero ang gagawin ko dito ay dalawang yugto ko gagawin para hindi masyadong mahaba ang isang yugto at saka mas madaling ma-digest o maintindihan para hindi rin kayo masyadong ma-overwhelm sa mga numero na papakita ko. Okay. So dito sa unang yugto, pakita ko sa inyo yung pinaka-epekto ngayon sa ating ekonomiya buhat nung nag-umpisa si BBM sa kanyang administrasyon. Tapos sa ikalawang yugto, doon natin papakita yung pangmatagalang epekto ng nangyayari ngayon para sa ating bansa at lalo na para sa ating mga kabataan. So ito yung unang yugto. Mag-umpisa ako dito sa yung mga survey na nangyari. No? Kasi ito yung parang dinireflect nito, yung talagang sentiment ng mga tao ngayon tungkol sa pamumuno ng ating Pangulo. So pagdating sa satisfaction rating, okay, so ito yung parang approval ng mga tao. No? bakit mahalaga itong tinatalakay ng ekonomista na malaman mo ang sentimiento ng taong bayan? Yun sinasabing approval at disapproval. Disapproval, hindi gusto ng taong bayan. Approval, gusto niya. Pag sinabing disapproval, sentimiento yon. Pulso. Ano ang damdamin, ano ang gusto ng taong bayan. Pag sinabi niyang approval o gusto, ano sentimiento niya? Ano ang ibig niya? Bakit mahalaga ito sa namumuno? Kasi po tayo demokrasya. Ang demokrasya po ipinaliwanag ng mga political philosophers sa ganitong paraan. The governor, the one governing, the ruler, must always have the consent of the governed. Ang namumuno, ang namamahala, dapat niyang laging kunin ang pagsang-ayon, consent, ng pinamamahalaan o pinamumunuhan. Baka akala po ninyo, ang atin lamang pagsang-ayon, consent. Kung baga sa kasal, ikaw ba lalaki, tinatanggap mo itong babae at kinukuha mo na maging asawa? Opo. Ikaw ba naman babae, tinatanggap mo itong lalaki na kunin at maging asawa mo? Opo. Ano yung opo na yon? Consent.
pagsang-ayon. Ang gobyerno at ang taong bayan parang mag-asawa yan. Sa mas malalim o mas malawak na political philosophy, ang tawag dyan ni Jean-Jacques Rousseau, isang political philosopher na Frances o French philosopher, social contract. Hindi ba yung kasal ay kontrata sa mag-asawa? Kasunduan, kontrata, kasunduan, agreement. Kung ikaw lang may gusto, ayaw ng isa, walang kasunduan, walang agreement, walang kontrata. Ikaw lang may gusto eh. Sa gobyerno, ganun din. Ang tawag naman, social contract. Kontratang panlipunan. Ginusto ka ng taong bayan na ikaw ang mamuno. Kaya ka ibinoto. Kaya ka inilagay. Kaya ka pinagkatiwalaan. Ginusto mo naman. Ang katunayang ginusto mo at hindi ka naman pinilit na mamuno, nangampanya ka. Nanligaw ka. Nangbola ka pa nga eh. Nang ikaw ay nanliligaw sa kampanya. Nagpabola naman sa iyo ang taong bayan. Hapdi-hapdi ano po? Dagyan natin ng kaunting tamis. Naniwala naman sa iyo ang taong bayan. Tamisan pa natin. Nagtiwala sa iyo ang taong bayan. Gawin nating maanghang. Nagpabola sa iyo ang taong bayan. Lagyan natin ng tamis. Naniwala sa iyo. Mas matamis pa, nagtiwala sa iyo. Kaya kayo ikinasal. Yung namumuno at yung pinamumunuan na nagtiwala sa iyo. May kontrata kayo ngayon. May pagsang-ayon ang isa't isa. May kasunduan. May agreement. Yan ang social contract. Napapwesto ka na. Nakaupo ka na. Nung ikaw ba'y nanliligaw, sinasabi mo sa taong bayan. Oh, tayong mga iglesia, katoliko, protestante, born again, Muslim. Pag ako po, ibinoto ninyo, nanakawin ko ang mga buwis ninyo. Pag nagreklamo kayo, iimbestigahan ko kayo, ipa-aresto ko kayo, papupusasan kayo, ikukulong kayo. Ganun ba sinabi mo nung ikaw ay politiko na nangangampanya? Ano sinabi mo? Paglilingkuran ko po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po lahat ang aking magagawa. Yung pong buwis ninyo, atin pong gagamitin sa tama, ibabalik po ang serbisyo sa inyo. Kasi po, ako ay lingkod ninyo. Hindi ba ganun ka nung nanliligaw ka? Hindi ba parang ang santo na hindi makabasag ng itlog ng butike? Bakit nang ikaw ay ipwesto? Bakit nang ikaw ay paniwalaan? Bakit nang ikaw ay iboto? Bakit nang ikaw ay mapalagay sa pwesto? Ikaw ay naging diablo o demonyo? Yun ang tanong dyan eh. Nung nanliligaw ka, santo ka eh. Bakit nang ikay mapapwesto, ikaw ay naging diablo o demonyo? Nung nanliligaw ka sa misis mo, lahat ng kabaitan pinakikita mo eh. Bakit nang mag-asawa na kayo, binubugbog mo? That is violence against women. Makakasuhan ka. Diba? Kung hindi mo na mahal ang asawa mo, sa halip na bugbugin mo, hindi umalis ka na. Kung ang gagawin mo sa pwesto, para lamang mang-api ng taong bayan na walang kalaban-laban sa iyo, dahil hawak mo ang pulis at militar, kung pagnanakawan mo lamang at gagahasain ng taong bayan at wawalang hiyain ang kanilang pag-asa at kinabukasan ng kanilang magiging mga anak ng mga mamamayang Pilipino, mag-resign ka na. Diba? At sinasabi ko, hindi lang po sa presidente, maging sa mga congressman at senador, maging sa governor, kung sino mang governor, o mayor o konsihal, kung diablo o demonyo. Kung hindi ka naman diablo o demonyo, at ang tingin mo sa siya, sarili mo ikaw ay santo, stay. Manatili ka sa pwesto mo. Pero habang nananatili ka sa pwesto mo, gampanan mo naman yung kasunduan. May pinag-usapan kayo eh. Sabi mo, mahal mo ang taong bayan. Ako po talaga, ayoko po maging politiko eh. Hinihikayat na ako ng iba, tagal-tagal na eh, pero ayaw ko po talaga eh. Eh ngayon po, napilitan na ako eh. Di ba may mga ganyan drama? May mga ganyang script yung ibang politiko. Nagyayabang ka pa nga eh. Ako, daming medalya po eh. Ako, magaling po ako, matalino po ako, graduate po ako, kung saan-saan po ako nagtapos eh. Magaling po ako mag-English eh. Pero bakit ang mapapwesto ka? Puro kababuyan sa ekonomiya ang pinagagawa mo. Diba? Walwal ka sa pamamahala. Matino yung dinatnan mo, naging kawalang hiyaan sa panahon mo. Eh, ang taong bayan, bagamat tahimik, nag-iisip eh. Hindi bobo ang taong bayan eh. Nagmamasid siya, bakit ganito? Tapos ako pa sinisisi, bobotante raw ako. Ako pa sinisisi, kasi binoto mo eh. Eh may choice ba ako? Sana pinili nyo yung pink eh, o kaya yung liberal eh. Pero iniisip ng taong bayan, napapwesto sila dati eh. Panahon ni Cory, panahon ni Pinoy eh. Panahon ni FDR eh. Ano ginawa nila sa bayan? Nung palayasin ba nila yung mga Marcos na berdugo, mamamatay tao, mga magnanakaw at mandarambong at mga walang hiya, violators ng human rights? Gumanda ba ang buhay ng mga Pilipino sa panahon ni Cory? O tumaas ang presyo ng galunggo? Wala bang korupsyon sa panahon ni Cory? Hindi ba sila namutak? Ano sinasabi ng mga datos? Yeah. Pumalit sa FDR. Gumanda ba ekonomiya? Bakit ibinenta yung Bonifacio? Naging Bonifacio Global City ngayon. Puro mayayaman na lang naroon. Property ng gobyerno, nawalan tayo. Sana kung tayo pinagbentahan? Hindi naman lumakas ang ating militar.
Kaya tayo winawalwal ng mga insect sa West Philippine Sea kuno. Dahil kung malakas ang ating militar, mas malakas sa kanila, hindi tayo gaganyanin ng mga insect. Saan napunta yung ibinenta ni Tabaco, ni FBR? Wala bang korupsyon ng panahon niya? Pumalit si Erap. May korupsyon, kaya pinatalsik. Walang pwesta raw na namumuno. Pumalit si GMA, yun ang gusto nila eh. O ano nangyari noong panahon ni GMA? Wala bang korupsyon? Anong inyo si Ping Lacson? Di ba panahon ni GMA, nagtago siya? Ba't siya nagtago? Tinasabi niya, nagbubulga siya ng korupsyon. Di ba? Pumalit si Pinoy, wala bang korupsyon? Bakit tahimik si Ping Lacson? Ano nangyari sa Yolanda? Saan napunta bilyon-bilyon doon na pondo? Bakit ang daming ipinakatay na EJK na sa 44? Ano-ano pang korupsyon sa panahon ni Pinoy? Bumahaba ang droga noong panahon ni Pinoy? Koruptan niya noong panahon ni Digong. Nasaan yung mga kaso noong panahon ni Digong? 4 na taon na ang administrasyon ngayon. Dapat marami na silang nakasuhan sa korupsyon sa panahon ni Digong. Meron ba? Marami niyang pinatay. Wala bang pinatay noong panahon ni Pinoy? Noong panahon ni GMA, wala ba? Panahon ni ERA, panahon ni FBR, panahon ni Cory. Nag-rally nga yung mga taga Southern Luzon dyan. Estudyante ako sa college sa UE. 14 ang pinatay dyan sa Mindiola eh. Panahon ni Cory. Diba? May mga sumisigaw pa bang komunista ngayon at aktivista sa human rights? Wala na. Bakit? Maleta. Maleta. May mga nag-iingay pa ba ngayon sa national media? Maleta. Maleta. May mga bumabatikos pa ba sa mga Marcos ngayon mula sa mga obispo at pare? Gaya ng pagbatikos sa tatay niya na siya ay bahagi ng pamilya? Maleta. Maleta. Masakit po ang katotohanan. Talagang makakasakit ng damdamin. Pero kung yung hapdi at sugat na yan sa iyong damdamin na naririnig mo sa aking komentaryo, ang siyang magpapalawak ng isipan mo at gigising sa iyo bilang isang Pilipino, ano man ang kulay mo, ano man ang relihiyon mo, ano man ang politika mo, para lalong mahalin ang bansang ito. Hindi na para sa atin, kundi sa ating mga anak at sa mga magiging apo natin. Aba, gumising ka naman. Ang pabagsak, imagine galing siya sa 65% or 44%, depende kung sino yun. Yan ay nung ibinoto natin si BBM. Ako hindi ako nahihiya sabihin na binoto ko siya. Nagtiwala ako eh. Pero dahil ako ay nagtiwala at ako ang iniskam o binudol, wala ba akong karapatang sumigaw? Wala ba akong karapatang magsabi, ba't mo kami binudol? Bakit mo kami iniskam? Bakit mo kami inistapa? Kasalanan ba namin na kami nagtiwala? At dahil kami nagtiwala, gaya na kami ng loyalista nga, for life, na lagi na lang maniniwala at magtitiwala. Wala ba kaming karapatang bawiin ang pagtitiwala? Mamamalagi ka bang loyalista ka? Yun ang mga tanong. Survey, no? Tapos naging negative. Imagine that. Dati kang nasa tugatog. Ang lakas, ang taas ng political capital mo, yung tiwala ng mamamayan eh. The highest votes of any president in political history. Pagkatapos bigla kang susubsob at sisisid. Negative. Yan ang sentimiento. Yan ang pulso. Yan ang damdamin ng taong bayan. Sa isang minahal at isang nagmamahal na dating kayo'y nagtitiwalaan, sinira mo, hirang, giliw ang pagmamahal at pagtitiwala ko sa iyo. Sa palagay mo, hindi ako masasaktan. Akala ko ako lang jowa mo. Mas jowa mo pala ang maleta at kwarta kaysa sa akin. Paano naman ako? Paano yung kasunduan natin diliw? Irog. Paano yung pagtitiwala ko? Gusto mo patuloy na lang ako magtiwala? Magmahal? Ano ako, martir? Ano sa palagay mo? Reggie? Ha? Ako bias ako? Ikaw naman ipinipresenta ko sa iyo ang mga pangyayari, sasabihin mo bias ako. Totoong walang perpektong presidente. Kaya nga sinabi ko sa iyo ang diferensya ng mga nakaraang presidente. Hindi ka ba marunong sumunod at umintindi? Mahina ba kukote mo, Reggie? Din mansilungan. Ang mga mansilungan, taga Bacolod yan eh. Kasi manwa ka ha? Taga dito ka sa Bacolod? Eh kaya po ako hindi nakapokus sa isang camera. Nandito po yung laptop ko, nandito yung aking cellphone para sa isa kong account. Nandito po ang aking TikTok. Nakatagilid po kasi yung laptop ko eh. Jeromski, Abeliana Ronald TV. Bataan po ako. Bataan ka ba? Kasi ang mga mansilungan, ano yan eh. May mga apelido kasi sa Bacolod. Josuela. Okay, good morning. Ano, Reggie? Sinabi ko naman sa iyo, well, kahit si Digong, hindi naman perfectong presidente. Sinasabi naman niya talagang basura ang bunganga niya. Pero gugustuhin ko ang kanyang presidente dahil yung basura ang lumalabas sa bunganga niya, itinatapon niya doon sa mga basurang politiko.
at mga basurang negosyante. Yung tinatapunan niyang yun ang bumabaho. Dahil talaga namang mababaho yung mga yun. Oh. Hindi yan sinasabing mapupunta siya sa langit eh. Sinasabi ng dinidigong kahit mapunta ako sa impyerno. Basta mga kababayan ko'y mapunta sa paraiso. I can rot in jail or in hell as long as my countrymen will live in paradise. Eh kaysa naman tayong mga mamamayan ang nasa impyerno, pagkatapos ay nandoon naman sa paraiso yung mga namumuno sa atin. Ano pipiliin mo, Reggie? O bakit nawala ka na, Reggie? Nakakaintindi ka na ba? Ha? Sinasabi mo ako'y bias? Bias talaga ako. Ano ba ang bias? Meron akong kinikilingan. Talagang ang nagkukomentaryo may kinikilingan. Pag wala kang kinikilingan at sinasabi mong ikaw ay neutral, ay bugo ka. Hindi ka dapat nagkukomentaryo. Bias ako kung ano yung totoo, ano tama. Anong gusto mo mangyari? Pati sa mali at sa masama, doon ako kikiling. Doon ako magiging bias. O, pag sinasabing wala kang kinikilingan, hindi ka kumikiling sa tama. Hindi ka rin kumikiling sa mali. Nasaan ka? O, ilang gramo ang binatak mo? Nakalutang ka. Di ba? Hindi masama ang pagiging bias. Basta ang bias mo ay sa tama. Nandun ka kumikiling. Yun ang ibig sabihin ng bias eh. Kaya nga sabi ni Kristo, oo kung oo, hindi kung hindi. Wala siya sinasabing gitna ka lang. So kung tama, doon ka sa tama. Kung mali, mali. Doon sa tama, umuo ka. Doon sa hindi, doon sa mali, humindi ka. Talaga meron kang kikilingan, meron kang bias. Pero bias man ako, iba naman po ang usapan pagdating sa fair. Parehas ako. Sinasabi ko may diferensya si Cory, si FBR Tabaco, si ERAP, si GMA, si Digong, at si Pinoy. Pero huwag mo sasabihin perfecto si BBM. Mag-aalis ka na sa akin, bahala ka sa buhay mo. Salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Until tomorrow, 8 to 9 in the morning, hindi natin bibitiwan itong ekonomiya at politika. At atin itong i-apply at i-aangkok sa mga nakikita natin, sapagkat sa paraan yan, dyan tayo matututo. Dyan tayo makakakuha ng tamang pagkakasya. Ito po ang inyong abang lingkod, Mr.